Ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamainit na mga balita. Ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC nakapagrehistro na ng higit 400,000 new voters para sa BSKE. DPWH tinitiyak na magpapasko sa bilangguan ang mga sangkot sa flood control projects. PBBM tiniyak na tutulong ang pamahalaan sa nasalantang paaralan sa Region 5. DA ikinatuwa ang exemption ng US sa tarifa ng ilang agricultural products mula Pilipinas. PIDEA sinira ang 38.6 million pesos na illegal drugs sa General Santos City at Davao Region. Iba't ibang grupo patuloy ang protesta kontra katiwalian sa Quezon City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Una sa mga balita, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pinabulaanan ang naging pahayag ng Malacanang na siya ay nag-resign out of delikadesa. Ayon kay Bersamin, hindi niya alam kung paano nagsimula, gayong aniya ay wala namang siyang resignation na isinumite. Dagdag pa ni Bersamin na masarap pakinggan ang out of delikadesa, ngunit ito ay walang katotohanan. Anya, hindi siya nag-resign ngunit siya ay nasabihan na dapat nang umalis bilang Executive Secretary. Ayon pa kay Bersamin, handa siya sa paglisan sa tungkulin sa anumang oras na sabihin ng Pangulo. Sa kaugnay na balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules ang panunumpa sa tungkulin ng bagong talagang Executive Secretary na si Ralph Recto. Ayon sa palasyo, malawak ang karanasan ni Recto sa economic policy making, fiscal legislation, and national planning kaya siya ay naaangkop sa naturang posisyon kung saan kasama rito ang pamamahala sa government operations at koordinasyon sa implementasyon ng mga programa ng pamahalaan. Pinalitan ni Recto sa pwesto si Lucas Bersamin. Sa kaugnay na balita, ginanap din ang panunumpa sa tungkulin na ngayon ay Finance Secretary na si Frederick Go. Ito ay ginanap sa study room ng Malacanang kung saan siya ay pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Go ay dating Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Sa iba pang ulat, nakapagtala ang Commission on Elections o COMELEC ng higit 480,000 na bilang ng bagong registered voters para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Magtatagal ang voter registration sa buong bansa hanggang May 2026. Calabarzon ang nakapagtala ng may pinakamataas na bilang ng nagparehistro sa buong rehiyon na sinundan ng National Capital Region at Central Luzon. Target naman ng COMELEC na umabot sa 1.4 milyon ang magpaparehistro para sa BSKE na nakatakdang ganapin sa November 2026. Samantala, hinimok ng environmental group na Eco Waste Coalition ang Food and Drug Administration o FDA na suriin ang pagkaligtas o ang kaligtasan ng colored sand
play products na salukuyang binebenta sa bansa. Ito'y matapos ianunsyo ng otoridad sa New Zealand at Australia ang potential asbestos contamination ng nasabing produkto na isang mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng seryosong long-term health problem. Nanawagan ang organisasyon sa FDA na agad na suriing maigi ang nasabing laruan sa merkado at tiyakin na hindi ito magdudulot ng anumang panganib sa mga bata. Dagdag pa nito, umapila rin ang eco-waste na pansamantala munang itigil ang produksyon ng play sand hanggang hindi pa napapatunayan na ito ay walang asbestos at ligtas na paglaruan ng mga bata. Magandang balita po para sa ating mga overseas Filipino workers sa Tokyo, Japan dahil maaari nang kumuha ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA e-card sa darating na Philippine Festival 2025 sa Yoyogi Park Event Square mula November 29 hanggang 30. Ang OWA e-card ay magsisilbing membership ng OFWs para sa mabilis na access ng mga benepisyo, programa at diskwento mula sa OWA. Dalhin lamang po ang inyong pasaporte, residence card at resibo ng membership para sa mga active member ng OWA, habang pasaporte, residence card, contract copy at 3,750 Japanese yen bilang membership fee sa mga inactive members. Sa ibang balita, tiniyak naman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na magpapasko sa kulungan ang mga sangkot sa flood control projects. Tunghayan natin sa ulat ni Rhea Bel Medina. Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na mananagot ang mga sangkot sa flood control scandal at magdiriwang ang mga ito ng kapaskuhan sa bilangguan. Ayon sa kalihim, sa mabusising pagsusuri sa tulong ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Office of the Ombudsman, kumpiyansa sila na solid ang mga isasampang kaso sa mga individual na sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Binigyang diin rin ng kalihim na alam niyang gigil at hindi na makapag-iintay pa ang taong bayan na may makulong at may magbayad hinggil sa pagbulsa ng kondong pang-imprastruktura. Matatandaang nagsampa ng kaso ang DPWH nitong buwan ng Setyembre sa Office of the Ombudsman. Kaya naman, pinunto ni Dizon na mas mabilis ang naging proseso ng kasong ito sa Sandigang Bayan kaysa noong 2013 ukol sa Napoles scandal sa PDAF scam na tumagal ng 1 taon ang proseso bago may makasuhan. Kumpara sa kaso ngayon na mas mabilis ang proseso dahil wala pang 2 buwan ay gumulong na ang kaso sa pakikipagtulungan ng DPWH, ICI, Ombudsman at Department of Justice. Ayon sa kalihim, inaasahang ilang araw na lamang ang bibilangin para tuluyan ng mailabas ang warrant of arrest para sa mga individual na sangkot sa issue. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa lagay ng ating panahon, shear line ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon, habang amihan naman ang nagpapaulan sa extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Samantala, makakaranas ng isolated rain showers and thunderstorms sa Metro Manila, Caraga, Aurora, Quezon, Camarines Norte, bunsod ng easterlies. Samantala, makakaranas naman ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Davao, Socsargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, bunsod ng Intertropical Convergence Zone. At susunod sa News Force. Dole nakilahok sa Social Justice Forum ng Second World Summit sa Qatar para sa mga manggagawang Pilipino.
PCG mas pinalakas ang maritime security kasama ang iba pang mga bansa. DA ikinatuwa ang exemption ng US sa taripa ng ilang agricultural products mula sa Pilipinas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.